Bigla ngang umabsent yung chef namin dito sa restaurant namin, kaya ako nga ang inatasan ni mama na maging chef nga ngayong araw kasi wala nga magluluto. Hindi pa ako tapos magluto sa isa, meron na naman. Sobrang excited nga na kinakabahan nga ako ngayong araw kasi ako nga ang naatasan ni mama para nga maging chef nga dito sa aming restaurant. Bigla nga kasing umabsent nga yung chef nga namin at wala naman nga marunong magluto nga dito, kaya ako nga talagang nautusan ni mama. Kaya maagang-maagang ako dumating dito sa restaurant nga namin kasi mamaya nga'y tanghalian at marami ng customer. At pagdating ko nga dito ay talagang agad-agad na nga rin inabot nga sa akin itong magiging uniform ko nga kasi hindi naman daw pwede ako magluto na nakaganito. Yung outfit ko nga daw kasi para nga daw akong artista na magrereklamo nga sa NBI, kaya talagang binigyan ako ng uniform para ito nga daw yung suotin ko. Kaya hindi na nga ako nagpatumpik-tumpik pa at agad-agad ko na nga minagic para masuot ko na nga agad tong uniform ko. At dahil nakasuot na nga ako ng uniform, dali-dali na nga akong pupunta nga sa kitchen nga para makapag-ready na nga ako kapag may mga customer na nga na pumasok. Nandito na tayo sa aming kitchen. So maghihintay na lang tayo dito ng order ng customer. Pero sa tingin ko meron nang order kasi meron na nga mga pumasok na customer. So hintayin na lang natin kung anong gusto nilang lutuin ko para talaga ma-serve ko sa kanila. So let's go! Excited na ako. Hinintay ko nga lang dito makapili nga yung customer ko ano nga ang gusto niya nga orderin dito nga sa aming restaurant at maya-maya nga lang din inabot na nga sa akin ngayong order. So ang order niya ay chop suey and spicy shrimp. At dahil alam ko na nga yung order, dali-dali na nga ako mag-uumpisa nga dito kaya kinuha ko na nga itong kawali namin. At buti na nga lang talaga naturo nga sa akin kung paano nga talaga gawin nga yung mga pagkain nga na siniserve nga namin dito, kaya talagang alam ko na nga yung mga proseso. At ito nga lulutuin ko nga dito, isa nga sa mga favorite ko kapag kumakain nga ako dito sa restaurant nga namin, ito nga chop suey. At hindi pa nga ako tapos dito sa niluluto ko, talagang meron na naman panibagong order. May panibagong order na naman. Ang order niya ay chop suey, pork sisig at pancit canton. Hindi pa ako tapos magluto sa isa, meron na naman. Kaya nga pagkaluto ko nga nitong chop suey, dali-dali ko na nga itong dinala nga dito para may plating ko na at may serve ko na nga doon sa mga naunang customer. Sigurado nga ako na malilimutan nga nila yung mga pangalan nga nila, oras nga naman tikman nila itong niluto kong chop suey. At hindi pa nga tayo tapos nga sa mga lulutuin nga natin kasi napakarami pa nga nakahilera nga na order nga ng customer na kailangan nga natin agad-agad maluto. Kaya talagang multitasking na nga ako dito, meron pa nga ako niluluto nga sa isa, talaga nagluluto na nga agad ako sa kabila. Pero sanay naman nga ako sa ganito kasi ganito nga yung lagi kong ginagawa kapag nagluluto nga ako sa dream kitchen ko ng mga iba't ibang mga putahe. Natapos ko na nga maluto nga itong pancit canton, kaya naman agad-agad ko na nga siyang pinlating nga dito para ma-serve na nga sa mga customer. Hindi pa nga natatapos nga mga lulutuin nga natin, talagang umpisa pa nga lang yun kasi marami pa nga nakahilera. Kaya talagang binibilisan ko na nga yung kilos ko kasi baka gutom na nga yung customer at magalit nga kapag sobrang tagal nga ng pagkain. Pero minsan naman po kapag po alam natin na maraming customer nga sa isang mga establishmento katulad nga ng mga restaurant, talagang aasahan po talaga natin na medyo malilate po talaga yung mga in-order natin pagkain. Minsan nga po kasi kahit bilisan nga po nila yung pagluluto, bilisan nila yung kilos, pero marami nga talagang customer, talagang napakahirap po no. At mabalik na nga po tayo dito, unti-unti ko na nga pong naluluto lahat nga ng mga order nga ng customer at talagang unti-unti ko na nga rin sa kanilang na-serve lahat. So ito na nga, finally natapos na nga rin tayo sa pagluluto. So ang dami na nga natin naluto at finally din dumating na nga rin yung chef nga namin. Na-late lang siya pala ng konti, kala ko absent siya. So makakapag-break na ako at pwede na akong umuwi sa bahay. Pero bago nga tayo umuwi, kailangan ko nga muna mag-exfoliate nga ng aking mukha kasi talagang na-expose nga tayo sa mga usok at sa kung ano-anong mga bagay. Ito nga kasi yung lagi kong ginagamit nga sa face ko pagkatapos ko nga magluto, kaya talaga napiprevent ko nga talaga magkaroon ng pimples. Nakaka-help nga kasi ito makapag-unclog nga ng mga pores at makapag-lip nga ng mga dead skin cells at makaalis nga ng white at blackheads. Kaya kung isa ka sa mga pinipigay mga blackheads at whiteheads, nako itigil mo na yan. At ito nga po exfoliating pads nga po ng Skintific yung ginagamit ko na merong AHA, BHA, PHA na nakakatulong para mapabilis ang regeneration ng skin cells natin. And also, meron nga rin siyang niacinamide na nakakatulong nga magpa-bright nga lalo ng skin natin at makaalis nga ng mga black spot. At isa pa nga sa nakakatawa, talagang hindi nga siya tinipid nga sa essence kasi oras nga nakunin mo yung padas, bigain mo talaga, makikita mo kung gaano karami. At after nga nun, uwi na nga rin ako sa bahay at finally natapos na nga rin ang trabaho ko sa pagiging chef nga dito sa aming restaurant at talagang sobrang saya nga ng experience. Amazing!